Magandang araw po sa inyong lahat. May isang kwento na naman po akong ibabahagi sa inyo na sana po ay kapulutan ng aral at makapag-iwan ng konting inspirasyon sa inyong lahat. Pero bago ko po simulan ang aking kwento, pag-subscribe at like lang po ng aking channel at mga videos. Huwag din pong kalimutan pindutin ang notification bell para po maging updated kayo sa mga video na aking pang i-upload. Ang simula po ng maikling kwento ng aking buhay. Ako po ay si Christina, 22 years old, taga Bulacan. Ako po ay isang tomboy at nabibilang sa mga grupo ng LGBT. Kaya naman po ang tawag sa akin ng aking mga kaibigan ay Christian. Ako po ay isang estudyante at kumukuha ng civil engineer sa isang private school sa Maynila. At nakatira po ako sa aking kapatid na si Ate Vivian, panganay po sa aming 4 na magkakapatid. Kami po lahat ay puro babae at tanging ako lang po ang naging tomboy sa aming pamilya. May asawa at anak po si Ate Vivian at siya po ay isang dentista. At ang kanya naman pong asawa ay isang civil engineer sa isang malaking kumpanya na si Kuya Randy. Nag-aaral naman po ang kanilang anak na ang pangalan ay Andy sa isang private school. Kaya naman po maganda ang katayuan nila sa buhay dahil sa may mga tinapos silang mag-asawa. At stable na po ang kanilang buhay. At sila na rin po ang halos nagpaaral sa akin na ngayon ay malapit nang matapos bilang isang engineer. Hindi naman po kaila sa aking pagkatao ang kurso na aking kinuha dahil ito ay halos kurso ng mga kalalakihan. At isang araw ay nagdiwang ng kaarawan itong si Randy sa bahay ni Ate Vivian at maraming bisitang nagsidatingan. Ando na rin ang aming pamilya at ang pamilya ni Kuya Randy. At syempre bilang kapatid ni Ate Vivian ay isa ako sa mga nag-aasikaso ng mga bisita nila. At bigla akong tinawag ni Kuya Randy at ang sabi niya sa akin, "Christian, halika at uminom ka, mag-isaya ka dito sa amin," ang wika ni Kuya Randy. Alam naman ng lahat na ako ay isang tomboy, kaya ang inasal ni Kuya Randy sa pagtawag sa akin na Christian ay ayos lang. Dahil alam naman ng karamihan, lalo na ang aking pamilya, ako ay isang tibo. At kinabukasan, natapos na nga ang okasyon at paggising ng mag-asawa ay parang masakit ang kanilang mga ulo dahil na rin siguro sa dami ng ilang nainom at sa pagod nila sa pag-aasikaso nila sa kanilang mga bisita. At biglang nagsalita itong si Ate Vivian at ang sabi, "Ay naku Randy, hindi mo na alam ang ginagawa mo kagabi sa dami ng iyong nainom na alak. Pati itong si Christina ay niyaya mong uminom at iyong napainom." Ganun ba ang tugon ni Kuya Randy? At humingi ng paumanhin sa akin. Okay lang yun, ang sagot ko naman kay Kuya Randy. Cool nga ang pabiro ko pa sa kanya. Ngunit parang nagiba ang pakiramdam ko sa mga sandaling iyon at medyo na-attract ako sa kagwapuan ni Kuya Randy. At hindi ko na lang ito pinansin dahil siguro sa siya ay isang civil engineer kagaya ng aking kurso na kinukuha, kaya ganun na lang ang paghanga ko sa kanya. Matalino, gwapo at sadyang mabait lang itong si Kuya Randy
lalong-lalo na sa akin. At isang araw, sa aking kakamadali, pagpasok ko sa banyo, ay hindi ko napansin na andun pala si Kuya Randy na naka-boxer short lang, kaya nakita ko ang hubog ng kanyang katawan na para akong nabighani. At ako ay napatras at ang sabi ko, "Pasensya na po kuya, andyan po pala kayo." Sabay sarado ng pinto. At siya ay nagulat din sa aking biglang pagpasok. Ngunit ang nasabi niya lang, "Okay lang yun, Christine. Gagamit ka ba ng banyo?" Ang tanong sa akin ni Kuya Randy. "Sige, okay lang po. Mag-aantay na lang po ako hanggang kayo ay makatapos." Ang sambit ko naman sa kanya. At makalipas nga ang mga araw, sa tuwing kami magkakasalubong at magkikita sa bahay nitong si Kuya Randy, lalo na pag wala siyang damit, ako ay napapahinto at biglang natutulala. Ewan ko ba, kahit ako man din ay hindi ko na maipaliwanag ang nararamdaman ko kay Kuya Randy sa mga lumipas na araw. At ngayon ko lang ito naramdaman sa buong buhay ko. Kaya ang tanong ko sa aking sarili, kung ako pa ba ay tomboy o hindi na. At hindi ko na lang pinansin ang aking sarili sa mga sandaling iyon. At muli na naman nga nagkaroon ng okasyon sa bahay nila Ate Vivian at nagsidatingan ang kanilang mga katrabaho at kaibigan. Sila ay naginuman at nagkasiyahan hanggang sa mapasobra ang inom ni Kuya Randy at malasing sa mga sandaling iyon. At kinausap ako ni Ate Vivian at ang sabi, "Christine, ikaw na nga muna ang maghatid sa Kuya Randy mo sa aming kwarto. At marami pang tao ang aking aasikasuhin." Ang wika ni Ate Vivian. "Opo, sige, walang problema ate," ang sagot ko naman sa kanya. At aking nang inalalayan si Kuya Randy at pagdating sa may hagdan ay napakbay sa akin si Kuya Randy dahil na rin siguro sa kalasingan. At pagpasok namin sa kanilang kwarto, sa hindi sinasadyang pagkakataon, sabay kaming natumba ni Kuya Randy sa kanilang kama at biglang napayakap sa akin si Kuya Randy dahil na rin siguro sa kalasingan at hindi niya sinasadyang mahalikan ako sa labi. Ngunit sa halip na ako ay magalit, ay akin pa itong nagustuhan sa unang pagkakataon na ako ay mahalikan ng isang lalaki. At muli ko na naman tinanong ang aking sarili, ano ba ito? Ano ba itong nararamdaman ko kay Kuya Randy na parang lumalalim at nag-iiba na ang pakiramdam ko para sa kanya. At ako nga ay bumaba na at nang makita ni Ate Vivian, tinanong niya si Kuya Randy at ang sabi ko, andun sa kama at nakatulog na. Ganun ba ang sabi ni Ate Vivian? O siya, sige, magpapahinga na rin ako at ikaw na ang bahala dyan, ang sambit ni Ate Vivian. O sige po, ako na ang bahala dyan, ang tugon ko naman kay Ate Vivian. At isang araw ay nagkaroon ng family vacation sina Ate Vivian at Kuya Randy at kasama ang kanilang anak na si Andy. Ako lang sana ang maiiwan sa bahay. Ngunit biglang may tumawag kay Kuya Randy at may emergency sa kanyang kumpanya. Kaya hindi na nakasama si Kuya Randy kina Ate Vivian sa bakasyon nila sa Cebu. At si Ate Vivian at Andy na lang ang natuloy sa kanilang bakasyon ng 2 araw at 2 gabi. Kaya ako na lang ang naiwan sa bahay at si Kuya Randy ay pumasok sa kanyang trabaho. At nang kinagabihan, pag-uwi ni Kuya Randy galing sa trabaho, siya ay hinatid ng kanyang kaibigan na sobrang lasing at hindi na alam ang kanyang ginagawa. At nagpatulong ako sa kaibigan ni Kuya Randy na kung maaari
ay tulungan niya akong iakyat sa kwarto itong si Kuya Randy dahil na rin hindi ko kaya sa sobrang bigat ni Kuya Randy. At agad naman akong tinulungan ng kaibigan ni Kuya Randy upang mayakyat si Kuya Randy sa kanilang kwarto. At ako ay naganda ng isang bimpo, maligamgam na tubig sa isang palanggana, tulad ng ginagawa ni Ate Vivian pag si Kuya Randy ay nasosobrahan sa pagkalasing. Ito ay kanyang inihilamusan mula sa ulo, buong katawan hanggang paa, para ito may masmasan at bumaba ang tama ng alak sa kanyang katawan. Kaya ganun nga ang ginawa ko kay Kuya Randy. Ako na ang nagpalit ng damit at nagtanggal ng kanyang sapatos at pantalon. Dahil wala si Ate Vivian, ako na ang gumawa ng mga ito. At habang pinupunasan ko ang katawan ni Kuya Randy, ay para akong nakukuryente at may ibang nararamdaman sa aking katawan na hindi ko may paliwanag. At maya-maya pa ay mukhang nahimasmasan si Kuya Randy at bigla niya akong niyakap at dahan-dahan akong hinalikan mula sa pisngi papunta sa aking labi. Ngunit hindi ako makapalag at para bang may pumipigil sa aking sarili na pabayaan kung ano ang ginagawa ni Kuya Randy. At nakalipas ang mga sandali at parang nagugustuhan ko ang nangyayari sa amin ni Kuya Randy, kaya pinabayaan ko na lang siyang gawin ang kanyang ginagawa sa akin. At may nangyari nga sa amin ni Kuya Randy sa gabing iyon. At si Kuya Randy, ang kauna-unahang lalaki na nakahalik sa akin at nakakuha ng aking pagkababae. Hindi ko naman ito pinagsisisihan dahil nagustuhan ko lahat ang mga nangyari sa amin ni Kuya Randy sa mga sandaling iyon. At kinabukasan, habang hindi pa nakakabalik si Ate Vivian mula sa bakasyon, ay muli na naman may nangyari sa amin ni Kuya Randy sa pangalawang pagkakataon. At mas nagugustuhan ko ang nangyayari sa amin ni Kuya Randy sa mga sandaling ito. Dahil mas magaling pala si Kuya Randy pag hindi ito nakainom o lasing. Siguro dahil na rin kay Kuya Randy ko natikman ang unang pagkakataon at pagkabasag ng aking pagkababae. Kaya mas gusto ko na si Kuya Randy ang gumawa nito. At lumipas nga ang mga araw at nagpaulit-ulit at lihim na namin ginagawa ni Kuya Randy ang aming pagsasama sa iba't ibang pagkakataon. At hindi naman nahalata ni Ate Vivian na may nangyayari sa amin ng kanyang asawa dahil na rin siguro tomboy ang paningin sa akin ni Ate Vivian at alam niyang hindi ako papatol sa isang lalaki. At lumipas pa nga ang mga araw at ako ay hindi na pinapatulog ng aking konsyensya dahil na rin sa ginagawa namin ni Kuya Randy. Sa pagtataksil ko sa aking kapatid, ay minarapat kong kausapin si Kuya Randy na kung maaari ay itigil na namin ang aming ginagawa habang walang nakakaalam at walang naidudulot na problema sa aming magkapatid. Dahil lang sabi ko kay Kuya Randy, ayaw kong masira ang pamilya ni Ate Vivian dahil lang sa aking maling nagawa. At sinabi ko rin kay Kuya Randy na huwag siyang mag-alala at ginusto ko rin naman ang nangyari sa amin, pero hanggat maaga at wala pang nakakalam ay tigil na lang namin ang aming ginagawa. At ako na lang ang lalayo para makalimutan ang mga kasalanang aking nagawa sa aking kapatid. Ang pag-iusap ko kay Kuya Randy. At yun nga ang nangyari, natigil na namin ang aming ginagawa at nakinig naman sa akin si Kuya Randy hanggang sa ako ay magpaalam na kay Ate Vivian at ang sabi ko sa kanya at nagdahilan na lang ako na mas mainam na mangupahan na lang ako ng isang kwarto malapit sa aking eskwelahan. Total malapit na rin naman akong matapos sa aking
pag-aaral at para na rin hindi ako mahirapan sa aking mga gagawin at paghahanda sa aking pagtatapos sa eskwelahan. At pumayag naman si Ate Vivian at naintindihan ang aking paliwanag sa kanya. Ngunit hindi niya alam ang tunay na dahilan ng aking pag-alis sa kanilang bahay. Kaya hindi na lang ako umimik, pinili ko na lang na manahimik at kalimutan ang masakit at masarap na karanasan na naranasan ko kay Kuya Randy. At lubos ang aking paghingi ng patawad sa itaas at sa aking kapatid. Sana ako ay mapatawad ng lahat na sakaling malaman ang lihim na aking itinatago. Hanggang dito na lang po ang maikling kwento ng aking buhay. Sana po ay huwag niyo akong husgahan sa kung ano mang pagkakamali ang aking nagawa. Lubos po ang aking pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa itaas at lalong-lalo na sa aking kapatid. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.